Okay. So, good morning po sa ating lahat. Amen. So, tayo po ngayon ay nasa Sunday School. No? Sunday School tayo. Salamat sa Panginoon. Nandito na tayo sa Romans chapter 3, 1 hanggang 31 po tayo lahat. So, sige po ating buksan at tayo po ay sabay-sabay na magbasa sa Romans chapter 3, verse 1 hanggang 31. Ano ang kahigtan ng Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano kung mayroon sa kanilang hindi naging tapat? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Hindi, sapagkat tapat ang Diyos bagamat sinungaling ang bawat tao ayon sa nasusulat, upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita at manaig ka kung hahatulan ka na. Ngunit kung ang kalikuan natin ay nagpapakilala ng karunungan ng Diyos, hindi ba masasabi ngayon na di makatarungan ang Diyos sapagkat tayo'y pinarurusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao, hindi kung ang Diyos ay makatarungan, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumitaw ang kadakilaan ng Diyos sapagkat naipakikita ang kanyang katapatan, makatarungan ang kanyang katapatan, makatarungan bang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? Bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo ko, sabi ng mga naninira sa akin. Sila'y parurusahan ng Diyos at yan ang nararapat. Walang matuwid. Ano nga? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang sa mga hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. Maging Hudyo o Griego, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang makakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila ay makamandag at parang ulupong. Puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. 15. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbubo ng dugo. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Ngayon, nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi ng mga nakakasaklaw nito upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos, sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. 21. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. 24. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahan loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. 26. At ngayon, pinawalang sala niya ang nananalig kay Jesus upang patunayan siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipinagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagtupad sa kautusan?
Hindi, kundi dahil din sa pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba? Hindi ba? Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hintil, ay kanyang pinawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Dahil ba rito'y winalang kabuluhan namin ang kautusan? Hindi. Amin pangang pinahalagahan. Supurihin ang ating salita. Ang ating salita ng Panginoon nasa umaga na to. Amen. So, kailan malakas naman ang boses ko. Okay? So, salamat sa Panginoon. Tunay na ang Diyos ay Diyos ng dakila. Tunay na ang Diyos ay ang kabutihan. So, alam natin na ang Romans po, tayo po lahat ay nasa Romans 3, pero ang Romans chapter 1 and verse 2, ang kailangan ng tao ay ang kaligtasan. Ito ay pasimula. From Romans chapter 1 verse 2, ang tao ay kailangan ng kaligtasan. Samantalang ang Romans chapter 3 verse 1 hanggang 31, ito po ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. So maliwanag po na ang mga Hudyo naman ay tinawag na mga tuli dahil sa ginawa noong panahong yon. Hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nakabatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ito po yung mga Hudyo, no? Ang mga Hudyo po ay pinagkatiwala sa kanila ang salita ng Panginoon. Ipinahayag sa kanila ang salita ng Panginoon. Amen po ba? At ang mga Hintil po, anong ibig sabihin ng mga Hintil? Ang mga Hintil po ay sila po ay mga nalayo. Ito po yung far off, na palayo sila. Ito po yung mga tupa na wala sa kulungan. Ito po ang Israel. So, Ephesians chapter 2 verse 11-16, mababasa po natin sila dito na sila ang mga Hintil na nalayo sa Panginoon, wala sa kulungan ng Panginoon. Kaya ang mga Hudyo doon ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mga salita. So sa mga Hudyo, pinagkatiwala ng Diyos ang kapahayagan niya. Kaya sinasabi ng verse 9, nasa ilalim ng kasalanan ang lahat ng tao. Amen po ba? Nasa ilalim ang lahat ng tao sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya sabi nga dito sa ating mga binasa, wala talagang matuwid para sa Diyos, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya ipinakita ni Pablo na ang lahat ng tao, maging ang Hintil o ang mga Hudyo, ay alipin ng kasalanan. Amen po ba? So dito talaga ipinakilala ng Panginoon, maging si Pablo. Alam natin na si Pablo po ay ginamit ng Panginoon para ang kanyang mga salita ay ipahayag sa atin. Alam natin ang Old Testament, kahit may 10 utos na ibinigay kay Moises at walang nakasunod at hindi nila nakita doon ang kasalanan. Kaya nung dumating ang Panginoon, itong Romans na ito, ipinapakita sa atin ito ng Biblia na tayo ay nasa ilalim ng kasalanan. Amen? Kaya wala talagang matuwid. Kaya sinasabi ng James 3:9-18 ay pinaliliwanag niya na kung bakit at itinuturo niya na ang lahat ng tao ay may makasalanang gawi na naglalapit sa kanila sa kasalanan at kasamaan. So talagang ang tao, no, itinuturo sa atin ng Biblia na ito yung mga kasalanang gawi, ito yung mga aksyon, ito yung mga ginagawa natin na ngayon sabi ng Panginoon sa atin ng Biblia. Kung ating babasahin ang Galatians 5:19-20, ito yung gawi, ito yung likas natin ng mga pagkatao, which is sinasabi doon, di ba nakakahiya yung mga ginagawa natin. Kaya pinapakilala sa atin ng Romans chapter 3 na ito na tayo lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan. No, kasamaan as in nandun ang kasamaan. Lahat ng mga masasama nating mga ginawa, ipinakita lang sa atin, ipinahayag lang sa atin ni Pablo ngayon na wala talagang matuwid sa Panginoon. Kaya ang tugon ng Diyos sa nakakalunos na kalagayang ito ay ang pag-alok ng kapatawaran, tulong, biyaya, katwiran at kaligtasan sa lahat sa pamamagitan ng katubusang na kay Kristo Jesus. Amen? So ito yung pinang-alok ng Panginoon.
Ang Diyos, inalok niya ang kanyang bugtong na anak, ipinapunta niya dito sa lupa. Inalok ito para sa lahat ng mga tao. Ang kaligtasan po ay libre na ibinigay ng Panginoon. Pero ang lahat ng mga tao ay hindi tumanggap, no? Hindi tinanggap ang kaligtasan. Kaya ang desisyon lagi ng tao nasa sa atin kung tayo ay magde-decide o aayawan natin ang alok sa atin ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? So maliwanag po yan. Kaya sinasabi po ng chapter 3 verse 10-18, walang matuwid. Ang mga verse na ito ay naglalarawan ng wastong pangunawa sa kalikasan ng tao. Lahat ng tao sa kanilang likas na kalagayan ay makasalanan. Ang kanilang buong pagkatao ay pinasama ng kasalanan at likas na umaayon sa sinlibutan. Amen po ba? Kaya sabi ng Romans 12:1 and 2, offer your body as a living sacrifice. Do not conform any longer to this pattern on this world. Kaya sabi nga, tayo lahat ay nandito sa mundo. Dito tayo inilagay ng Panginoon. At hindi na tayo dapat umayon sa takbo ng mundo na ito. Bagkus, ialay natin ang ating mga buhay nang sa ganon makita natin, maisip natin ano ba ang dapat nating pipiliin. Amen po ba? So maliwanag po yan na sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay umayon tayo sa kalooban ng Panginoon, hindi umayon sa takbo ng mundo dahil ang mundo po ay makasalanan. Sinasabi po ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak. Amen? Walang pitak. Walang pagkatakot sa Diyos. Maraming mga tao walang takot sa Diyos, pero takot sa tao. Alam natin ng Panginoon bakit patuloy sa kahapisan ng kalagayan ang tao sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang mga puso. Amen? Kaya ang puso talaga, sabi nga ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ng tao ay bulok. May kabulukan ang puso ng tao. Minsan bumabatay lang tayo sa feelings, mga nararamdaman. Ang feelings mo o naramdaman ay mapandaraya. Kaya kailangan talaga ang puso natin na totoo na may sangguni natin sa Panginoon, maialay natin sa Panginoon, ipasiyasat lagi natin itong mga puso natin. Amen? So ang puso natin ay napakahalaga sa Diyos. Kailangan ang puso ay walang ibang nakaupo dyan, maliban ang ating Panginoon. Ang tao ay may dalawang katauhan, may mabuti at may kasamaan. Pero unawa ang lahat ay ang kabutihan na lang ng Panginoon ang siyang laging nakaupo sa atin, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung mayroong pagkatakot sa Diyos, hinahanap na sana nila ang pakikipagkasundo at kapayapaan. Malayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Amen po ba? Sana hinanap na ng maraming tao. Amen? Sino bang unang naghanap sa Diyos? Hindi naman ang tao eh. Una ang Panginoon na nagkasala si Adan at si Eva. Ang Panginoon ang unang naghanap kina Adan at Eva. At doon sa pagkakasala nila, nagtago na sila. Kaya sabi nga kung ang tao may takot sa Panginoon, sana hinanap na nilang Panginoon. Pero sabi ng Lord, buong maghapon nakaunat ang aking mga kamay, wala man lang kahit isa ang lumalapit sa akin. Ne? Wala man lang. Kaya sabi nga, walang pitak sa kanila ang pagkatakot sa Panginoon. Kaya iyan po sinasabi ng Proverbs 16 sa atin, no? Kaya sabi po ng 21, ang pagpapawalang sala ng Diyos, ang gawain ng Diyos sa pagtubos sa taong nasa kasalanan kung saan siya sa matuwid na paraan. Ito po yung gawain ng Diyos. Amen? Ang gawain ng Diyos, ito yung pagpili natin. Mas gustuhin natin na lumakad tayo na kasama natin ang Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos sa buhay natin, at yun ang dapat na masunod at mangyari at maghari sa ating mga puso. Hindi yung mga kalooban natin. Dahil pag kalooban natin laging nasusunod, wala ang Panginoon. Sintang ang buhay, walang direksyon ang buhay. Samantalang ang Panginoon, inalok na ang kapatawaran. Amen? Inalok na, pinawalang sala ng mga tao sa doon sa mga taong nananalig sa Kanya. Pero hindi lahat hinanap ang Panginoon. Tapos na ang Panginoon naghanap. Inabot na ng Panginoon ang lahat ng mga tao. Tapos na siya pumunta dito. Nangaral, nagturo na siya. Pinawalang sala ng mga taong nananalig sa Kanya. At doon sa pananalig na yun ang kondisyon ng Panginoon.
Panginoon sa atin. At wala siyang hinahanap sa atin na magpakabuti kayo dahil pag gumawa kayo ng mabuti, kahit balik-balik pa tayo sa simbahan, kung hindi naman natin ginagawa yung mga sinasabi sa atin ng Panginoon at hindi natin sinusunod siya, wala pa rin. Walang makapagbibigay sa atin ng mapawalang sala. Ibig sabihin, maabsuelto tayo sa kasalanan nating mga ginawa noon, ngayon, at sa darating. Sasabihin na yung absuelto ka na, wala ka nang babayaran. Nagbayad ng Panginoon. Kaya bago pa tayo nakatayo, mayroon nang ginawa ang Panginoon sa atin. Amen? Pinagiging matuwid tayo dahil sa kabanalan ng Panginoon. Pinawalang sala tayo ng Panginoon dahil sa kanyang banal na dugo na inihandog doon sa krus ng Kalbaryo, na bayubay ang kanyang katawan, at ang dugo niya na nabubo sa atin, iyon ang pinanglinis. Inalay ang buhay ng Panginoon sa ating lahat. At tayo din naman, ano ang nais natin na may bigay sa Panginoon? Walang ibang hinihingi ang Panginoon, kundi itong buhay natin. Maialay natin ng buong para sa Kanya. Amen? So, yan ang nais ng Panginoon. Ihandog ninyo ng buo. Hindi kalahati o 50-50. Ayaw ng Diyos ng 50-50. Ang Panginoon, buong buhay niya ibinigay sa atin. Ano pa ang hinahanap natin? Ano pang kayang ibigay ng Diyos? Binigay na nga ang buhay niya. Pinawalang sala na tayo ng Panginoon. At doon sa pagpawalang sala sa atin, lumakad na tayo doon. Amen? Lumakad na tayo doon. Although tayo nasa katawan lupa dahil proseso, ang mahalaga, lagi tayong nagpapalinis sa Panginoon. Amen? Sabi ng 22, pananalig. Ang pagsampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ang tanging kondisyon na hinihingi ng Diyos para sa kaligtasan. Amen po ba? Wala pong iba. Walang iba ang hinihingi ang Panginoon. Hindi sa mabuting gawa para tayo ay maligtas. Manalig, totoong pananalig. Isalig natin sa Kanya ang lahat. Higit itong mga buhay natin. Dahil wala naman po talaga tayong magagawa. Sabi nga, kung ang Panginoon ay wala sa atin, we are empty life. Empty ang buhay. Walang saysay ang buhay. Walang kabuluhan ang buhay. Pero kung ang tinanggap natin ng Panginoon, na talagang sa Kanya tayo buong nagtiwala at itiniwala, as in itiniwala ang lahat, ang Diyos na ang bahala sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So maliwanag po, kondisyon ng Panginoon, ang pananalig lamang sa Kanya. Kaya sabi po ng 24, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila. Sinong sila? No? Ito yung mga Hudyo na pinagkatiwala ang Panginoon. Ito yung mga Hintil, ang mga Israel na wala sa kulungan ng Panginoon. Pinawalang sala sila. Kasama na tayo dito. Amen? Kasama na tayo dito. Kaya ang katawan ng Panginoon, siya ay naghandog. Inihandog niya ang buhay niya para sa ating lahat. Although sasabihin, bakit? Banal ka na ba? Ang kabanalan ng Diyos ibinigay na sa atin. Kaya sabi nga, magpakabanal kayo dahil banal ang tumawag sa atin. Hindi tao ang tumawag sa atin. Amen po ba? Pag ang tao tinawag tayo, mabibigo talaga tayo sa totoo lang. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin lagi ng direction, instruction na maliwanag ipapahayag sa atin ng Panginoon. Amen? So maliwanag po yan dahil sa kagandahan loob. Ano bang kagandahan loob? Ito yung kagandahan loob ng puso ng Panginoon. May magandang puso ang Panginoon. May magandang layunin ng Diyos sa buhay natin. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. At lahat yan nais ng Panginoon na mangyari sa mga buhay natin. Hanggat hindi natin sinurrender ang buhay natin sa Panginoon, hindi makakagawa, hindi makakakilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Mayroong pagpigil, hindi makakilos siya. Amen po ba? Hindi makakakilos siya sa buhay natin dahil kinukontrol natin. Yan ang puso ng Panginoon. Maganda ang plano sa ating lahat ng Panginoon. Amen? Kaya nga dito sa buhay natin, no? Kami dito sa pagbabantay namin sa araw-araw, lagi namin nakikita ilang dumadaan dito. Sila kaya ay may relasyon sa Panginoon. Samantalang inalok na ng Panginoon ang kaligtasan. Nasa lahat ng dako, ang lahat ng mga pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ang mga simbahan na sa katabi na lang, halos nagtabi-tabi na lang. Amen? Pero ang tao, ibang pananaw
sa kanilang allergic sila pag nakarinig ng salita ng Panginoon. Paano ba natin malalaman ng isang tao na talagang tumatanggap ng Word of God at hindi? Change the topic yan. Once narinig na nila ang salita ng Panginoon, hindi na yan magiging attentive sa paningin natin. Madami yung mga dahilan. Amen? So magandang alok ng Panginoon, bumaba na siya dito. Pinawalang sala na ang lahat. Sabi nga, walang matuwid kahit isa. Kaya wala nga tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Amen? Walang may pagmamalaki tayo sa Panginoon. Ito ay isang pag-alalay o paghahanda ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. Amen? Ito ay nagdaloy, dinala niya, inihanda. Ito ay ginawa para sa iba. Hindi siya namatay para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Tayo yun. Amen? Kaya sabi ng verse 31, ang kautusan amin pangang pinahalagahan. Ang kaligtasan kay Kristo ay hindi nangangahulugan na ang kautusan ay wala ng halaga. Sa katunayan, ang pananampalataya ay naaayon sa kautusan sa tamang layunin at gawain ito sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa gawain ng Espiritu Santo na bumabago ng buhay at mananampalataya. Ay natutulungan parangalan at sundin ang kautusang moral ng Diyos. Amen? So maliwanag po na ang Panginoon, ang pananalig, ang hinihingi lamang ng Panginoon, wala ng iba, dahil hindi naman talaga natin maibibigay ang gusto ng Diyos sa atin. No? Hindi kailangan ng Diyos ang mga meron sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon, manalig tayo sa Kanya. Kaya ang kaligtasan ay libreng ipinagkaloob sa atin. In Ephesians chapter 2, 8 and 9, libre ibinigay ng Diyos, pero doon lamang sa mga taong gustong tumanggap sa Diyos. At ang mga ayaw ay hindi sa pilitan at walang pinipilit ang Panginoon, kundi nasa atin lagi ang desisyon. Amen po ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya salamat sa atin na sa umaga na to, maliwanag po ang Romans chapter 3, no? 1 hanggang 31, ito po ay ang layunin ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Kaya salamat po na sa umaga na to, nawa tayo ay napagpala ng banal na salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Dear Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa umaga na to. Salamat sa mga salita mo na patuloy namin pinag-aaralan at pinagbubulayan at pinagsalo-saluhan ito. Higit, Panginoon, na patuloy ka pang mangusap sa bawat isa sa amin, na Lord, ibigay mo, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Buksan itong mga puso at isip namin na patuloy kami na magbulay-bulay sa iyong mga salita, nang sa ganon maunawaan namin na mas malalim, tumino ito sa aming mga puso. Panginoon, maraming salamat at laging sa iyo lang ang lahat ng mga papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat po. Thank you.